Tuwang-tuwa si Kapitan Tiago sapagkat hindi siya nahuli o natanong man lamang. Dahil dito, siya ay nagpamisa sa mahal na Birhen sa Antipolo. Kung hindi naimbita si Kapitan Tiago ng pamalaan, masamang kapalaran naman ang dumapo kay Kapitan Tino. Tulad ng karamihan, siya ay inibitahan ng pamalaan. Di nakabuti sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang tanggapan nito sapagkat nang siya ay lumalabas, siya ay may sakit, putlain, namamanas at di palaimik. Hindi na rin siya bumaba ng bahay dahil nangagamba itong baka batiin siya ng isang pilibustero. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Magandang araw po sa inyo, Kapitan Tiago. Sinarili ni Doña Victorina ang usapan. Nararapat lamang na barilin si Ibarra dahil isa siyang pilibustero, hindi ba? O Maria Clara, kumusta ka na? Ayos lang po. Bagamat namumutla at mahina si Maria, kanyang hinarap ang mga bisita. Kumusta na pala ang planong sa kasal niyo ni Linares? Ayos lang po. Anong pakiramdam ni Maria Clara sa napipinto nitong pagkikipag-isang dibdib? Tinanong ni Kapitan Tiago si Tia Isabel. Wari desidido siya sa pagpapakasal ni Linares at Maria Clara. Sapagkat nakikita niya na siya'y maglalabas-masok sa palasyo sa sandaling maging manugang niya si Linares. Si Linares ang tagapayo ni Kapitan General, kaya't inakala ni Tiago na siya ay kainggitan ng mga tao. Kinabukasan, ang bulwagan ni Tiago ay puno ng mga Kastila at Inchik. Nanguna sina Parisalve, Sibilia, ilang Fransiskano at Dominikano, ang Alperes at mga may grado na komendante. At ang paksa ng mga babae ay si Maria Clara. Oo nga, alam niyo ba, si Maria Clara, oo nga't maganda. Ngunit, ang tanga-tanga naman. Pero ng habol niya, mabuti pa ako na lang pinakasalan ni Linares. Tama ka! Kaya lang daw siya ikakasal dahil bibitayin daw ng unang kapitan si Ibarra. Ano? Naga? Sa narinig ni Maria Clara, ay nasaktan siya lalo at naghirap ang kalooban. Iniwan ni Maria Clara ang mga babaeng nag-uusap. Sa mga kalalakihan naman, ang pag-uusap ay tungkol kay Ibarra at ang kura. Sabi ni Teniente Guevara, ang kura ay ilipat sa Maynila. Hindi naman bibitayin si Ibarra, katulad ng mga nangyari kina Gumbursa. Sa halip, ito ay papatapon lamang. Oh, Maria Clara, asan ka pupunta? Alis na po ako. Matapos binati si Maria Clara ni Teniente Guevara, ay nagpaalam na rin ito patungong Dapit Ilog. Nagtungo si Maria Clara sa may Dapit Ilog. Nakita niya ang bangkang pasadsad sa may sadsaran ng bahay ni Kapitan Tiago. Lula ng dalawang bangka ang dalawang lalaki na si Ibarra at si Elias. Maria Clara, ako'y naparaan lamang dito upang magpaalam. At ang gusto ko lang sabihin na papayag na ako magpakasal kayo ni Linares. Ngunit Ibarra, napilitan lang ako. Alang-alang sa aking namayapang ina at sa dalawa kong ama na nabubuhay pa. Ngunit wala akong tanging pag-ibig kundi ikaw lang, Ibarra. Wala, ako magpapaalam na. Sumakay muli sa bangka si Ibarra. Nag-alis ng sombrero si Elias at imukod kang Maria Clara. Parating na mga gwardyang sibil. Magmadali ka na, Ibarra. Sumagwan ka ng mabilis. Palayo para hindi ka mahuli ulit ng mga gwardyang sibil. Mukhang kailangan ko na talagang magpaalam, mahal ko. Ibarra! May corazon, Maria Clara! Ako'y tatalon at ako'y magpapahabol sa mga sibil. Kunwari ikaw ay ako. Paalam na sa inyo. At bilisan mo, Ibarra. Bilisan mo! Ayun si Ibarra! Ayun si Ibarra! Huliin natin si Ibarra!